Magandang umaga po sa bawat isa. Muli ho tayo nagpapasalamat at pupuri sa Panginoon sa kanyang biyaya. It's the Lord's Day and it's very good na tayo magkakasama sa bahay-sambahan ng Panginoon. And also, maging ang ating mga kapatiran, kaibigan na nakatunghay sa ating live stream. Welcome po sa Sunday morning services sa Jesus Christ Baptist Church. At ito po ang ating first part ng gawain ng ating Sunday School. And we are continuing in our study in a very important topic. Walang iba kung hindi patungkol sa ating Panginoong Hesus Kristo. And I hope we are excited. I hope ay nandun yung ating desire na lalo pang makilala si Jesus. Just one verse na magandang ma-remind sa atin. Ang sabi ni Peter sa 2 Peter 3 verse 17 or 18, kung hindi nagkakamali, ay but grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. So talagang kalooban, gusto ng Panginoon na tayo ay lumalim sa pagkakilala kay Kristo, and that's our goal. At nawa ay tayo po ay lalong ito'y magbigay sa atin ng tulak upang yes, I need to learn, I need to know Christ more. At kailangan natin lalo pang makilala si Jesus at makinig sa mga pagtuturo patungkol kay Jesus. And again, ang atin hong lesson ay hindi ito yung lahat. Ganun ho. Nawa ito ay lalo ngang humamon sa atin sa mas malalim pang pag-aaral at pagkakilala kay Kristo. So magsimula ho tayo at hiningan natin ang bawat isa na tayo ho muna'y umawit at awitin natin ang books of the Bible. Magandang umaga po sa ating lahat. Tayo po awitin po natin ang books of the Bible. Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy, Joshua, Judges, and Ruth. 1st and 2nd Samuel, 1st and 2nd Kings, Chronicles, Ezra, Nehemiah, Esther, Job, and Psalms, Proverbs, Ecclesiastes, Song of Solomon, Isaiah, Jeremiah, Lamentations, Ezekiel, Daniel, Hosea, and Joel, Amos, Obadiah, Jonah, Micah, Nahum, Zephaniah, Haggai, Zechariah, and Malachi. These are the books of the Old Testament. Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Romans,
First and Second Corinthians, Galatians, Ephesians, Philippians, Colossians, First and Second Thessalonians, First Timothy, Second Timothy, Titus, Philemon, Hebrews, James, First Peter, Second Peter, 3 John, Jude, and Revelation. Tayo po'y magsasaling lahat. Tayo po'y tumawag sa Panginoon. Awitin po natin At the Cross. Alas, indeed, my Savior bleed, and in my sovereign die. Would He devote that sacred air for such a work must die? At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Was it for crimes that I have done? He grown upon the tree. Amazing pity, grace alone, and love beyond degree. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. What might the sweet and weary be, the depth of love I know. Here, Lord, I give myself away. 'Tis all that I can do. At the cross, where I first saw the light, and the burden of my heart rolled away. It was there by faith I received my sight, and now I am happy all the day. Magsipon po lahat. Ayan, maraming salamat po at hingi ko ho ang inyong kaunting paumanhin. On the course of the week ay nagkaroon ng problema yung ating laptop as we try to improve. Nagta-trial and error, nag-result sa error ang isang trial ni Brother Paul. So halos nabura ang lahat ng laman ng ating laptop kasama yung mga kanta. And I was trying to update it. Yun nga lang ho ay kulang. Kulang pala ng isang stanza yung atin hong na-kopyang kanta. So pasensya na po doon. Okay, muli ho, welcome po sa atin hong Sunday School. And kung meron hong mga bagong tunghay pa lamang po sa atin hong mga kapatiran at kaibigan sa ating live stream, welcome po sa bawat isa. And I'm very, very glad to see ang ating mga kapatiran, maging ang ilang mga kapatiran natin na medyo matagal nating di nakasama sa ating gawain, isang malaking kagalakan. And I believe it is a glorifying thing to God. Hindi lang yun, it is a very good thing for the believer. Gaya nung ating napag-aralan na ang ating pagpipisan-pisan ay hindi isang tradisyon lamang na nakaugalian, kung hindi dinisenyo talaga ng Diyos ang buhay Kristiyano na kailangan natin ang pagsasama, ang fellowship ng isa't isa. So tayo ho muna ay dumako sa pagbasa ng isang talata sa Biblia that will set again our thinking, our minds
sa kahalagahan ng ating pinag-aaralan tungkol sa ating Panginoong Jesucristo. And if you have your Bibles, please open it to 1 Timothy. 1 Timothy chapter 2. 1 Timothy chapter 2. At simulan ho natin sa verse 5 at dalawang talata ho ang ating babasahin. 1 Timothy chapter 2 verse 5 and 6. 1 Timothy chapter 2 verses 5 and 6. Kung wala ho kayong mga Biblia, pakipakinggan niyo ho. Ito po ang sabi ng Panginoon. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. So narito po muli ang katotohanan na meron lamang iisang Diyos, at malinaw sa Biblia na meron lamang iisang tagapamagitan sa Diyos at sa tao. And let me just point out again, iisang tagapamagitan, walang ibang maaari, hindi niya kailangan ng kahit kaninong tulong para mamagitan sa atin. Meron lang iisa. Hindi tagapamagitan niyo si Brother Paul. No. Hindi natin tagapamagitan ng sino mang santo. No. At lalong hindi totoo na co-mediatrix. Kasamang tagapamagitan si Maria. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. Kahit ang mga anghel ay hindi natin tagapamagitan sa Diyos. And we are studying about that wonderful truth about our Lord Jesus Christ. The truth that He is our mediator. At sa atin yung pinag-aaralan, in three particular ways, Christ mediates for God to us and us to God. Namamagitan si Jesus para sa atin sa tatlong kaparaanan, at yan ho ay ang kanyang mga offices. His office as prophet, priest, and king. At nagpapatuloy ho tayo sa pag-aaral doon sa pangalawa, his office as a priest. So tayo ho muna ay manalangin, hingin natin ang gabay at tulong ng Panginoon para sa ating pag-aaral ngayong umagang ito. O aming Amang Diyos, kami po ay nagpapasalamat. Kami po ay nagagalak. Kami po ay namamangha sa dakila mong biyaya na sa amin ay nagligtas. O Panginoon, inawit namin kanina lamang doon sa krus. Doon sa krus, liwanag ay namasdan. Doon sa krus, ang aming mga puso ay nagkaroon ng tunay na kalayaan, tunay na kaligtasan. Sapagkat doon sa krus, napako ang iyong bugtong na anak. O Panginoon, salamat po sa kaligtasan na meron kami. At Panginoon, patawad din po sa aming mga pagkukulang, pagkakasala laban sa iyo. Ito'y madami. Sigurado, O Diyos, kung lahat ng ito ay ihahatol mo sa amin, kami ay mapapahamak. Pero salamat sa biyaya, salamat sa kaligtasan namin kay Kristo. At nawa ito'y lalong magtulak sa amin sa mas malalim na pagmamahal sa Kanya at mas matinding pagnanasa na mas makilala ka siya. At ito ang layunin namin, Panginoon. At ito rin na nakita namin na kalooban mo para sa iyong mga anak. Kaya po, Panginoon, na aming hiling at kami umaasa na pagpapalain mo ang panahon na ito ng aming pag-aaral. Tulungan mo po ako bilang tagapagturo. Tulungan mo rin po ang bawat isang makikinig. Lahat ng kaluwalhatian ay mauwi sa iyong pangalan lamang. Lahat ng ito'y dalangin namin sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Okay, again, tayo magbalik-aral. Una, pinag-aralan natin noong nakaraan, 2 o 3 Sunday, ang katotohanan ng pag-mediate ni Jesus para sa atin ng revelasyon ng Panginoon, particularly ng salita ng Diyos. Just for us na matatak ang isang napakahalagang talata, Hebrews chapter 1. Let's open our Bibles, please. Hebrews chapter 1. Ang sabi ng salita ng Panginoon, God, verse 1, Hebrews 1:1, God at sundry times
and in diverse manners. Again, Old English. In many times, in many manners. Maraming panahon at maraming iba't ibang paraan. God, who at sundry times and in diverse manners spake in time past unto the fathers by the prophets. Primarily, it is through the prophets. May mga namamagitan, yung mga propeta. Pero pagdating sa verse 2, hath in this last day spoken unto us by. Doon sa verse 1, how did God spoke to the fathers sa Old Testament? By the prophets. At this last times, He spoke to us by who? By His Son. That is by our Lord Jesus Christ. So yes, maaaring hindi directly sinabi that He is a prophet, pero doon pa lang, God speaks through prophets. Now He's spoken to us through His Son, and that speaks very clearly patungkol sa opisina, sa gawain ng ating Panginoong Kristo bilang prophet. That is, He reveals to us God's Word. He mediates, namamagitan siya para sa atin, para matanggap natin ang salita ng Diyos. Or, to be more general, yung revelasyon, pagpapakilala, kapahayagan ng Panginoon patungkol sa Kanyang sarili. Nakita rin natin na superior or mas dakila si Jesus kaysa sa ibang mga propeta. Bakit? Dahil hindi lamang siya ang nagsasaysay ng salita ng Panginoon, but He is also the object of the prophecies. Siya rin yung pinakakatuparan. Siya rin yung pinaka-object noong mga hula, noong mga sinasabi ng salita ng Panginoon. Okay, so that's just a short review ng ating napag-aralan about the work of Christ as prophet. And by the way, merong mga anong tawag dito? Merong mga inauthorize na mga witnesses si Jesus. Walang iba yun kung hindi ang kanyang mga apostol. Walang iba yun kung hindi ang kanyang mga disipulo. Then yung kanilang mga patotoo ay sa pamamagitan nito ay tayo ay nabibigyan ng katotohanan ng Panginoon. And that is through the New Testament. Next is the work of Christ as priest. Bilang priest, anong minimediate ni Kristo? He mediates to us God's righteousness, ang katwiran ng Panginoon. Nakaraang Sunday, nakita natin na ang Old Testament Jewish religion sa kanilang pakikipag-deal sa Panginoon involves the mediatory office of a priest. Hindi maaaring dumirekta sa Diyos. Hindi maaaring dumirektang mag-alay sa Diyos. Ang mga pag-aalay ng lumang tipan ay dadaan muna sila sa mga saserdote. Kung napipicture out yung mga saserdote na handun sa harapan ng templo, naghihintay sa mga tao, araw-araw, merong daily offering, and then there is that special yearly offering, the Day of Atonement, na kung saan yung high priest ay pumapasok sa Holy of Holies. Bakit kailangan ito? Bakit kailangan ng tagapamagitan? Bakit nga ba? Pag wala bang problema, kailangan ng tagapamagitan? Nakuha niyo, ho? Ang punto ng kailangan ng tagapamagitan dahil merong problema. Ano ang problema sa pagitan ng Diyos at ng tao? Ang tao ay nagkasala. At ang sabi ng Biblia, ang ating kasalanan na ipinagpaghiwalay tayo sa ating Panginoon. So because God is holy and man is sinful, kailangan ng mamamagitan para sa atin. Sapagkat ang Diyos ay banal at ang tao ay guilty, kailangan ng tagapamagitan. At ang biblical approach ay hindi sentimental. Ang biblical approach ay hindi padamihan ng luha. Again, napakadaling mahulog sa ganung kalagayan. Merong mga tao akala nila sa kanilang sakripisyo, yun ang magtatawid sa kanila sa Panginoon. Yes, pag sinaktan ng kanilang sarili, pag hindi sila kumain, kapag maraming luha, kapag durug na durug ang damdamin, and again, pwedeng mahulog, maging ang Kristiyano, pwedeng in one way or another, not about salvation. Kung naaalala niyo ho, yung share ko sa inyo minsan, si Brother Paul ay nalagay sa ganung kaisipan na para maging marinig ng Panginoon ang prayer, kailangan may luha. Pag naluha, pambihira talagang tingin ko dinig ni Lord.
As if yung luha ang magdadala ng ating panalangin sa harapan ng Panginoon. And nakikita natin na hindi yun ang katotohanan. Meron lamang iisang tagapamagitan sa atin at sa Panginoon, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. So again, in the Old Testament, nandoon yung gawain ng mga propeta, ng mga saserdote, they offer sacrifices to God. Pagdating and in application naman sa bagong tipan sa ating Panginoong Hesukristo at sa salita mismo ng ating Panginoong Jesus, ang sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No man cometh unto the Father but by me. The only approach na meron tayo sa Ama ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Binasa natin last Sunday, Ephesians 2, verses 12 to 18. Doon ang mga lengguwahe na pamilyar sa lumang tipan, doon yung patungkol sa dugo, doon yung patungkol sa kautusan, doon yung patungkol sa access. And what is that? Those are sacrificial offering languages. Na sa pamagitan ng mga offerings na yon ay nakakalapit sa Panginoon through the office of the prophet. Buksan na natin sa dali sa Hebrews chapter 8. Again, we're going fast doon sa atin hong mga napag-aralan nakaraan. Hebrews chapter 8. Verse number 1. Hebrews chapter 8, verse 1. Brother Paul, hindi ba ngayon, sino na yung mga saserdote? Sino na yung priest? Wala na tayong, hindi si Brother Paul. Huwag niyo sanang isipin na pag sa Katoliko may pare or priest, sa Baptist may pastor. Hindi na ho ganun. Ang sabi ho ng Hebrews chapter 1 verse 8, now of the things which we have spoken, this is the sum. So mahalaga ito. Ito yung summation, pagbubuod. Ito yung lundo. We have such an high priest who is set on the right hand of the throne of the majesty in heavens, a minister of the sanctuary and of the true tabernacle, which the Lord pitched and not man. For every high priest is ordained to offer gifts and sacrifices, wherefore it is of necessity that this man have somewhat also to offer. So ang sabi ng salita ng Diyos sa atin, ng mga mananampalataya, wala na tayong maraming high priest, pero na tayong iisang high priest na nakaupo sa kanan ng Ama na namamagitan para sa atin, walang iba kung hindi ang ating Panginoong Hesukristo. At sa Kanya pong pagmimediate, sa Kanya pong pamamagitan para sa atin, ang mga theologians ay kinategorize ito sa dalawa. Kung nakaraan, napag-aralan natin yung una, the active obedience and the passive obedience of our Lord Jesus Christ. So ano ito? At ito yung ating bibigyan ng pansin ngayong umaga. What do we mean, Brother Paul, ng active obedience and passive obedience? By the word active, ito'y pumapatungkol sa pagsunod, the obedience by means of His actions in His vicariously fulfilling the requirements of the law. Ito yung action ni Jesus, sa madaling salita, ito yung pamumuhay ni Jesus na kung saan perpekto niyang sinunod ang demand, finulfill ang demand ng kautusan, ginawa ng perpekto ang kalooban ng ating Panginoon. Sabi ng salita ng Diyos, si Jesus ay nabuhay at hindi nagkasala. So He did not break any of God's law. And then, ang sabi rin ng salita ng Diyos, sabi mismo ni Jesus, ay ginagawa niya palagi ang nakakalugod sa Ama. So we have that positive, negative. Yung negative na hindi niya binrake ang kautusan ng Panginoon, wala siyang ginawang paglabag. And then, yung positive na ginawa niya lahat ng kalooban ng Panginoon. So that is that active obedience ng ating Panginoong Hesukristo. Anong punto? Because Jesus' perfect obedience qualifies Him to be both the offering priest and the sacrifice offering. Kung yung naalala na pag-aralan po natin, sa lumang tipan, kapag ang high priest ay may kasalanan at siya'y pumasok doon sa Holy of Holies, anong mangyayari? Tatanggapin ng Panginoon o hindi?
Hindi tatanggapin. Kaya nga ho yung high priest, bago siya mag-alay para sa mga tao, mag-aalay muna siya para sa kanyang sarili. So, kailangan siya ay malinis. And then, yung iaalay na hayop, sabi ng salita ng Diyos, dapat walang anumang kasiraan. So, punto, yung mag-o-offer, dapat malinis, at yung i-o-offer, dapat malinis din. At dahil si Jesus ay malinis, His active obedience is perfect. Siya ay maaaring pumasok at mag-alay at maaari niya ring i-alay ang kanyang sarili, and that is, yun mismo ang kanyang ginawa. Ang sabi ho ng Hebrews chapter 10. Dito tayo sa book of Hebrews chapter 10 verse 10. By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once and for all, or once for all. Yung pag-aalay ng katawan ni Kristo, yung pag-aalay ni Jesus ng kanyang sarili. Again, pinapakita nito na siya ang nag-alay, inalay niya ang kanyang sarili, and that is His work as a priest. At yun ay posible lamang because He actively obeyed God's will, the demand of the law. He satisfied yung hinihingi ng kautusan ng Panginoon. He vicariously lived. Siya ay, pag sinabing vicariously, big word, vicarious, ibig sabihin substitutionary. In our place. Siya ay namuhay, siya ay sumunod, yung kanyang perpektong buhay, nag-satisfy sa demand ng kautusan. Ito yung ibinihis din sa atin nung tayo ay sumampalataya. Romans 5 verse 19 ang sabi, for as by one man's disobedience many were made sinners, so by the obedience of one shall many be made righteous. So tayo ay naging matuwid sa harapan ng Panginoon, not because of our obedience, but because of the obedience of one. Merong isa na perpektong sumunod. At dahil doon sa kanyang aktibong, perpektong pagsunod, paggawa ng kalooban ng Ama, ito ay ibinilang o ibinihis sa atin. That's why we, many believers, are made righteous before God. Minsan ho, nag-uusap kami ng aking ama dun sa church na o dun sa dati nilang dinadaluhan doon sa Tagaytay. Talagang ang namatay si Jesus para hugasan ng kasalanan, para bayaran ng kasalanan. And then, we don't have any qualms with that. That's true. Salamat sa Panginoon. Pero that's just one half of the equation. At again, yung illustration ng class card, naalala niyo yung class card? Lahat tayo ay F. Hindi lang basta binura yung F, hinugasan ng kasalanan. So pag binura yung F, anong meron ka? Ikaw ang dakilang blanco. Pasado ka na ba nun? Hindi pa rin. Ang ginawa sa atin ng Diyos, hindi lang basta binura yung ating pagpalya, binihisan tayo, nilagyan ng A++++. A perfect obedience, perfect grade. Kaya tayo katanggap-tanggap sa Panginoon. And again, it is not based on our obedience. Because of the obedience of one. The active obedience of our Lord Jesus Christ. Anong punto? Hindi kinompromise ng Panginoon ang demand ng kautusan. Naalala niyo ho, sinabi natin minsan dito sa church, na dati kong nababanggit din, many years ago, na pwede naman na pumalakpak lang si Lord. Ligtas na tayo. Nasa langit na tayo. Well, actually, hindi. Sapagkat pag ginawa niya yun, paano na yung kanyang kautusan? Paano na yung kanyang katuwiran? Paano na yung kanyang kabanalan? Again, itong katotohanan na si Jesus na ating tagapamagitan, and He mediates to us God's righteousness, at isa sa mga paraan na makikita natin yun is His active obedience, ay makikita na hindi kinompromiso ng Panginoon ang kanyang katuwiran, ang kanyang kautusan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan.
Ang perpektong buhay na hinihingi, ibinigay. Ang bayad sa kasalanan na hinihingi ay naroroon. At paano lamang yun? Sa pamamagitan ni Kristo Jesus. No other means. No other means. Pag pinag-isipan ho natin, paano yung tinuturo ng iba na ibang paraan ng kaligtasan? Pag sinuri natin, makukompromiso ang katwiran, ang kabanalan ng Panginoon. Yung demand ng kautusan ay hindi masasatisfy. It is only through Christ. So our salvation is objectively based on the work of Christ, not on the feeling, ritual, or ideas that we have. Ang ating kaligtasan, and let me just emphasize this, na merong mga times, hindi ko alam kung ako lang, pero merong mga times, nagigising ka sa umaga, pakiramdam mo hindi ka ligtas. Lalo na kung pumalya ka big time kahapon. Yes? Paano ko nagawa yun? Paano ko nasabi yun? Paano ko? Ligtas ba talaga ako? Hindi ko feel. Salamat sa Diyos, yung ating kaligtasan hindi nakabase sa ating feelings. Nakabase ito sa katotohanan. At kung tayo ay tunay na mananampalataya ni Kristo, totoo na nabuhay siya at ng perpekto at yung buhay na yon ang ibinilang sa atin at totoo na ang ating kasalanan ay nabayaran. Now, if you have that feeling, isa sa magandang gawin talaga ay sa atin ang iyong sarili. Kung ikaw nga ay tunay na mananampalataya. And not only that, as our high priest, he is sympathetic sa struggles ng mga mananampalataya. And this is a very familiar verse para sa atin. At natalakay na rin natin ito sa Hebrews 4 verse 15. Ang sabi, "And we have not an high priest which cannot be touched with the feeling of our infirmities." Translation, meron tayong high priest na ang high priest natin ay hindi walang ideya sa ating mga pinagdadaanan. Hindi ba ho minsan madalas na linya ng mga young people, ng mga kabataan, hindi mo naiintindihan, Nay. Hindi mo naiintindihan, Tay. And no such thing pagdating kay Kristo. Ano man yung ating kalagayan, yung ating tagapamagitan sa Panginoon. Minsan, yung mga politiko ho natin, mga namumuno sa ating bayan ay nabibigyan ng akusasyon na kasi hindi nyo naman alam ang kalagayan ng mahirap. Tama? Hindi nyo nauunawaan kasi hindi nyo naman naranasan. Pagdating sa ating Panginoong Hesus, nauunawaan niya. At siya ay ating dakilang tagapamagitan sa Panginoon. So we have not, at saan sabi, ano ang lundon nito? Dahil si Kristo ay may simpatya at alam niya ang ating pinagdadaanan at ang malaking pagkakaiba, siya ay nakaranas ng totoong tukso. And yun ay isang malaking, hanggang ngayon ay debate sa ilan ang peccability or impeccability ng ating Panginoong Hesus. That is, yun yung pag-aaral sa Jesus ba ay posibleng magkasala o imposibleng magkasala. I am of the persuasion na He is impeccable. Hindi siya pwedeng magkasala. Pero ang madalas na argumento, well, kung hindi siya pwedeng magkasala, gaano katotoo yung experience na ng temptation? Walang sabi ng salita ng Panginoon, in all points He was tempted. Totoo ba? Yes, He was tempted. Pero ang pagkakaiba ng ating Panginoong Hesus, kung siya ay tao lamang, peccable, pwede siyang magkasala. Just like Adam and Eve. Pero hindi siya tao lamang. Kagaya natin na pag-aralan, He is truly God, truly man. And because of that, hindi siya maaaring magkasala. Naalala ko nung pinag-uusapan namin ito ng isa kong kaibigan na Kristiyano. Sabi ko sa kanya, naisip ko lang na halimbawa
correct me if I'm wrong, kung may kakapusan itong ilustrasyon na ito, sino nakasakay na ng roller coaster? Roller coaster? Ako ho ay mahilig sa roller coaster. For some reason, nagulat ako na mahilig pala sa roller coaster. Sa roller coaster, uupo ka doon at meron lahat ng mga harness. May bababa dito, may sitting dito, may bakal na gaganon. At ikaw ay safe. At pag andar ng roller coaster, mararamdaman mo na para kang titilapon. Yes? Mararamdaman mo para kang mahuhulog. Mararamdaman mo lahat nung yung pull and push ng G-force na tinatawag. So, totoo ba lahat yun? Yes, totoo. Pero mahuhulog ka ba? No, hindi. So, at the same time, nahandoon, totoo, kay Kristo yung temptation. Pero magkakasala ba siya? Hindi. So again, maaaring may kakapusan yung illustration na yun, pero I hope kahit papaano ay nakatulong sa atin. Pero dahil ang punto ito, dahil tunay na naranasan ni Kristo ang mga ito, ang sabi sa verse 16 ng Hebrews chapter 4, let us therefore come boldly unto the throne of grace, that we may obtain mercy and find grace to help in the time of need. Sa oras ng pangangailangan, maaari at oo, tinatawag tayo ng salita ng Diyos. Tinatawag tayo ng Panginoon na may katapangan, may boldness na lumapit sa kanyang trono. Bakit? May namamagitan para sa atin na alam niya at naranasan niya at nauunawaan niya yung ating mga kalagayan. So we can come boldly sa ating Panginoon through our Lord Jesus Christ. So mahalagang tandaan na ang katotohanan na tayo ay katanggap-tanggap sa Panginoon ay sa pamamagitan ng gawa ng ating Panginoong Hesukristo lamang. At kinakailangan ang katotohanan na ito ay patuloy na ipaalala natin sa ating mga sarili. Well, pangalawa, not just his active obedience, but also yung tinatawag ng mga theologian na passive obedience. He passively obeyed God's will. At ito ay pumapatungkol sa kanyang tinatawag na passion. Hindi yung passion, yung init ng damdamin, kung hindi yung pinikula, The Passion of the Christ pertaining to the suffering of Christ. Buksan natin sa Philippians chapter 2. Ito yung tinutukoy ho na passive obedience. Naalala niyo ho sa Gospels na kung saan sinabi ni Jesus, Lord, if it be possible, let this cup pass from me. Yung kalooban ng Ama, yung gawain na kung saan haharapin, dadanasin ni Jesus ang puot ng Diyos, ang pagdurusa para sa atin, para sa kanyang mga hinirang. At ang sabi sa Philippians chapter 2, simulan natin sa verse number 5. Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus, who being in the form of God, thought it not robbery to be equal with God, but made himself of no reputation, and took upon him the form of a servant, and was made in the likeness of men, and being found in fashion as a servant, he humbled himself and became what? And became obedient. He passively obeyed. Ano tong obedience na to? Obedient unto death, even the death of the cross. He submitted himself. Pinailalim niya ang kanyang sarili doon sa dakilang kalooban ng Ama, sa plano ng Ama, na siya ay mamatay para tayo ay matubos. So narito yung kanyang active or passive obedience in fulfilling God's or the Father's will, na siya ay magbuwis ng kanyang sarili para sa ating kaligtasan. At itong katotohanan ng kamatayan ng ating Panginoong Jesus, as we have pointed out sa matagal nating pag-aaral, is a very true event. It is a historic event. At dito nakatungtong ang ating pananampalataya.
Kung gaano katotoo na si Jose Rizal ay binaril, saan? Sa likod. Binaril sa Bagong Bayan nga ba? Sa Luneta. Totoo na si Jesus ay napako sa krus. Hindi to likhang isip. Hindi to parang Ibong Adarna o Florantet Laura. No. Ito ay totoong nangyari. Totoo na siya ay namatay sa krus at totoo na siya ay nabuhay muli. Ang pananampalatayang Kristiyano ay nakatungtong sa mga totoong pangyayari. At nireveal ng Panginoon kung para saan ang mga pangyayaring ito. At ito ay para tayo magkamit ng kaligtasan. So yung pagdurusa ni Jesus para sa ating mga kasalanan o tinatawag na yung kanyang atoning death, yung nag-atone para sa atin. The Hebrew word na kafar, na literal means to cover or to shelter. With reference to sin, it pertains to the covering of sin or the purgation of sin. Ang sabi sa Psalm 79 verse 9, "Help us, O God of our salvation, for the glory of thy name, and deliver us, and purge away our sins." Atone our sins. Purge it away. Alisin mo, Panginoon, ang aming mga kasalanan. And then, with reference to God, it pertains to the pacification. Hindi falsification, okay? Pacification. Yung falsification, pagpepeke. Pacification, pagpapacify. Pagpapahupa ng ng puot ng Diyos. Buksan natin sa Ezekiel. Kung meron po kayong mga Bible, sa Ezekiel. Ezekiel 16, verse 63. Ezekiel 16, and verse number 63. Ano po ang sabi? Again, this is in the Old Testament economy. Ang sabi, "That thou mayest remember and be confounded, and never open thy mouth anymore because of thy shame, when I am pacified toward thee, for all that thou hast done, saith the Lord God." So I am pacified. Again, that Hebrew word kapar, to cover. So in one way, it is to cover sin, to purge away sin. It is to cover us from the wrath of God. So ang punto, atonement is the covering, not only in terms of covering for sin, but also covering from the wrath of God. Pagtatakip, para hindi tayo datnan ng puot ng Panginoon. So paano itong atonement na ito? Sa lumang tipan, ito'y ginagawa sa pamamagitan ng paghahain. Sa Leviticus chapter 16, na wala tayong oras para basahin ang buong Leviticus, pero sa Leviticus 16, makakakita ho tayo. Buksan lang natin para magkaroon tayo ng idea. Habang pinag-aaralan ko ito, binabalik-aralan ko ito, namamangha ako kung paanong, yes, tunay nga na ang lumang tipan, makikita natin doon na tinuturo ang parating na tagapagligtas. Ito'y patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. At kitang-kita ito doon sa sacrificial system na inutos ng Panginoon. Leviticus 16, simulan natin sa verse 7. Leviticus 16, verse 7. Ano po ang sabi? And he shall take the two goats and present them before the Lord at the door of the tabernacle of the congregation. So ano makikita natin doon? Merong dalawang kambing. Two goats. Actually, sa previous verses, kids. Hindi mga bata, o hindi ano ang tawag sa anak ng kambing sa English? A kid. Okay? Baka mamaya mabasa nyo, uy, kids, bata. Yun ang iaaral. No. Yun ay batang kambing. Yun ang ibig sabihin. So, ang sabi mo dito, meron dalawang kambing. Verse 8, and Aaron shall cast lots upon the two goats
one lot for the Lord, and the other for the scapegoat. So meron ng, wala tayong idea ano tong casting lots. Kung paano na ito ginagawa. Siguro, para magkaroon kayo ng idea, toss coin. Yung mukha, ito yun, o maaaring roll of dice. Parang ganun yung casting ng lots. And alam natin, even the casting of the lots, the whole disposing of it is of the Lord, sabi ng salita ng Diyos. Nevertheless, magkakas ng lots at yung isang kambing, bakit dalawa? Yung isang kambing para sa Panginoon, yung isang kambing tinatawag na scapegoat. So ngayon, ano mangyayari? Verse number 9. And Aaron shall bring the goat upon the which the Lord's lot fell, and offer him for a sin offering. Kawawa yung kambing na yun. Kung sa kanya pumunta yung pagkakas ng lot at siya yung kambing para sa Panginoon, siya yung kambing na gigilitan ng leeg at ibububo ang dugo, at siya yung kambing na susunugin para sa Diyos. And then sa verse 10, ang sabi, but the goat on which the lot fell to be the scapegoat shall be presented alive before the Lord to make an atonement with him and to let him go for a scapegoat into the wilderness. At pag tinuloy niyo ho ang basa dyan, makikita niyo ho na meron hong ginagawa. Yes, yung sacrificial goat sa Panginoon, ititigis ang dugo, isusunugin doon sa altar. At yung scapegoat, ang sabi ng salita ng Diyos, yung kamay ng high priest ay ididiin doon sa ulo ng scapegoat at saka siya pawawalan sa wilderness. Ano ang lahat ng ito? Well, ito lahat ay may larawang pinipinta. Yung sacrificial goat, siya ay pinatay at ibinuhos ang kanyang dugo sa mercy seat at siya ay sinunog. Ito ay pumapatungkol, ang epekto nito ay para sa ang kasalanan ng tao ay ma-cover at ang galit ng Panginoon ay masubside. Yung apoy, sabi ng mga scholars, mga commentaries, yung apoy ay sumisimbolo sa puot ng Diyos at itong apoy na ito ang lalamon doon sa hain para ang puot ng Diyos ay makalma. At yung scapegoat naman, yung idiniin na kamay doon sa scapegoat, sumisimbolo ng pagsasalin ng kasalanan upang ang scapegoat na ito ay magkaroon ng kalayaan. So, merong sinunog at merong lumaya. At actually, ito ang picture ng bawat isa ho sa atin. Na kung saan ang ating Panginoong Hesus ang namatay, ang ating Panginoong Hesus ang nagtiis at dumanas ng puot ng Panginoon upang tayo ay magkaroon ng kalayaan, upang ang galit ng Diyos ay hindi sumaatin ng mga nananampalataya kay Kristo. Now, pagdating sa New Testament, kahit paano, sana nagkaroon tayo ng idea pagdating sa lumang tipan. Paano ba ginagawa ito? At ano bang ibig sabihin ng mga pagsasakripisyo? Sayang naman yung mga hayop. Hindi. Ito ay tumuturo sa talagang parating na niliwanag ng salita ng Diyos na mga hain na yun ng mga hayop ay hindi nakakapag-alis ng kasalanan. Pero salamat sa Diyos, nung nakita ni Juan si Jesus na lumalapit sa kanyang, sabi ni Juan, narito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan. So He sacrificed Himself as a satisfaction for the demand of God, for the pacification of the wrath of God. Ephesians 5 verse 2, buksan po natin. Maging sa New Testament, makikita ho natin at mapapansin ho natin itong mga paggamit ng mga sacrificial mga words na may kinalaman sa sacrificial system. Ephesians 5 verse 2, anong sabi? And walk in love, as Christ also hath loved us, and hath given Himself for us as what? As an offering and a sacrifice to God for a sweet-smelling savor.
So, siya ang sakripisyo, siya ang alay, siya ang pinatay at nasunog, that is, na-experience ang puot ng Diyos na hindi nasunog sa impyerno. By the way, may kaisipan. May mga Baptist na iniwala na 3 araw na siya ay patay, siya daw ay nasa impyerno na nagdudusa ng ating mga kasalanan. No, that is false. Ang sabi ni Jesus bago siya mamatay sa krus, it is finished. Tapos na. Kaya yun, finish na yung side A, side B sa impyerno. No. Sabi ni Jesus, it is finished. And every time ang mga New Testament authors ay bibigyang pansin ng pagbabayad ng ating kasalanan, laging saan? Doon sa krus. Sa kanyang katawan, doon sa krus. Hindi doon sa impyerno. So that idea na siya ay 3 araw nagdusa sa impyerno ay hindi lalapat sa salita ng Panginoon. Pero inialay niya ang kanyang sarili sa Ama, sa Diyos, bilang hain para sa ating mga kasalanan. Hebrews chapter 10. Halika po tayo sa Hebrews. Again, maybe some of these words are familiar na po sa atin. Hebrews chapter 10. Simulan natin sa verse 10. Ano pong sabi? By the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest standeth daily, ministering and offering oftentimes the same sacrifices which can never take away sins. But this man, that is Jesus Christ, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God. So again, there is that contrast. Nasa Old Testament, araw-araw naghahain sila, pero it cannot take away sins. Pero si Kristo minsan magpasawalang hanggan. Yung isang alay na yun ay kanyang ginawa at sapat ito para bayaran ang ating mga kasalanan magpakailanman. So ang idea nga ng sacrifice, ng burnt offering sa altar, ay ikukonsume ng Panginoon. In the case of the sin offering, yung consuming, yung fire ay nagrepresenta sa puot ng Diyos, sa galit ng Diyos. Therefore, ang kamatayan ni Jesus sa krus ay isang sakripisyo na kung saan sinasatisfy ang pangangailangan ng kautusan ng Panginoon na parusahan ng kasalanan, at sinasatisfy din in a sense pinapacify yung puot ng Diyos dahil ang kasalanan ay nabayaran. Isa pa hong talata na gusto ko hong bigyan pansin natin patungkol sa bagay na ito, si Hebrews 9 verse 14. Hebrews 9 verse 14. Ano po ang sabi? How much more, again, pinupunto ang superiority ni Kristo kumpara sa mga Old Testament offerings. Ang sabi, how much more shall the blood of Christ, who through the eternal Spirit, what? Offered Himself without spot. Anong kasunod? Offered Himself without spot to God. Hindi ho nagbayad si Jesus kay Satanas. May idea minsan na gano'n na si Jesus ay nagbayad, binayaran na si Satanas para tayo ay makalaya. No. Inialay ni Jesus ang kanyang sarili bilang hain sa Ama. Dahil ang galit, ang na-offend ay ang Ama, ang Diyos. Kaya inialay ni Jesus ang kanyang sarili sa Ama para sa atin. Upang ang galit, ang puot ng Diyos ay mahupa-hupa, upang ang parusa na para sa atin, siya ang tumanggap. So hindi nagbayad si Jesus kay Satanas. Ang penalty na binayaran ni Jesus ay sa Ama upang tayo ay maligtas.
Maaaring pag nagbasa-basa ho kayo sa theology, na-encounter nyo yung mga kataga, Jesus saved us from God. That is from the wrath of God. Niligtas tayo ni Jesus mula sa Diyos. Mula sa galit ng Diyos. Mula sa parusa na karapat dapat ibigay sa atin ng Panginoon. So makikita ho natin yung naging transaction between God and man, at ito'y nangyari lamang dahil sa ating Panginoong Jesus na namagitan para sa atin. As priest, He is the one who offered, at siya rin ang pinaka-offering para sa ating mga kasalanan. Itong sakripisyo ni Jesus na ito ay nag-satisfy, as we have seen, nagpahupa sa puot ng Diyos. Ang sabi ng Biblia, He is the propitiation for our sins. Hindi lamang yun, sinatisfy nito ang demand ng kautusan. Yung hinihingi na bayad ng kautusan ay sinatisfy. Sabi ng Romans chapter 3 verse 24, being justified freely by His grace through the redemption that is in Christ Jesus, who God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past through the forbearance of God, to declare, I say, at this time His righteousness, that He might be just and the justifier of him that believeth in Jesus. If you remember, no, ating pinag-aralan ito sa ating preaching sa Romans chapter 3, na kung saan pinost natin yung tanong, paano naligtas ang mga nasa lumang tipan? By works ba? No. Ang kanilang kaligtasan ay sa pamamagitan din ng ating Panginoong Hesukristo. Na kung saan ang sabi sa verse 25, God had set forth to be a propitiation through faith in His blood, to declare His righteousness for the remission of sins that are past. Yung mga kasalanang nagdaan, yung mga pinatawad, yung mga niligtas ng Panginoon nung nakaraan. Paano ito nagkaroon ng kapatawaran? Sa pamamagitan din ng ating Panginoong Hesukristo. So, sa Old Testament, yung kapatawaran ng kasalanan ay nakabase sa parating na bayad. Sa panahon natin ngayon, yung kapatawaran ng ating kasalanan ay nakabase sa dumating na bayad. Either way, ang kapatawaran ng kasalanan ay nakasalalay dun sa nagbayad. Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So He satisfied the demand of the law. The letter B, He satisfied the wrath of God. Yung kanyang pagdurusa. The death of Christ was His suffering of the wrath of God to satisfy it. Yung pagdurusa ni Jesus ay yung kanyang pagdanas ng puot ng Diyos upang ang puot ng Diyos ay mapahupa. Sa Matthew 26 verse 39, if yung kinote natin kanina, ang sabi ni Jesus, let this cup pass from me. At madalas itong cup ay lumalarawan sa naglalaman. Kung dito naglalaman ng hatol, ito ay naglalaman ng biyaya. At at that point, ang nilalaman ng cup na sinabi ni Jesus ay ang hatol ng Panginoon, yung galit ng Diyos. Sa Matthew 27 verse 46, sino makakalimot sa sinabi ni Jesus, my God, why hast thou forsaken me? Sabi ni John MacArthur in commenting in this verse, ang sabi niya, Christ at that moment was experiencing the abandonment and despair that resulted from the outpouring of divine wrath on Him as sin-bearer. So wag ho sana nating isipin na nabayaran ang ating kasalanan sa pamamagitan lamang ng pako, ng hagupit, ng koronang tinik. Physical pain. No. Yung anguish, yung pagdanas ni Kristo ng puot ng Ama para sa atin. Right there on the cross. Dinanas niya. Upang tayo na mga anak kay Kristo ay hindi na dumanas ng puot ng Diyos.
1 Peter chapter 1 verse 18, ang sabi ho ni Pedro, "For as much as ye know that ye were not redeemed with corruptible things, as silver and gold from your vain conversation, received by tradition from your fathers, but with the precious blood of Christ, as a lamb without blemish and without spot." So nandun muli yung paggamit ni Pedro ng larawan ng sacrificial system to sa Old Testament as a lamb. Ito yung mga inihahain na hayop. Siya yung hain mismo para tayo ay maligtas mula sa kabayaran ng kasalanan, mula sa galit ng Panginoon. Anong implikasyon nito? Number 1, or letter A, the penalty suffered by Christ for our sins is not so much as physical pain inflicted by men, but much more the outpouring of the cup of God's wrath. Kaya yung sinabi natin kanina, yung pagbabayad ni Jesus ng ating mga kasalanan ay hindi dun lang. Yes, kasama yun. Pero hindi yun lang physical na naramdaman niyang sakit. Hindi lang yung sugat, hindi lang yung hagupit, o hindi yung mismong puot ng Diyos na ibinuhos sa Kanya. Letter B, the cross can never be fully appreciated apart from the view of God's law and wrath. The cross of Christ is more legal than romantic. Yung pagtingin natin sa krus ni Kristo, yung iba, oh, God so loves us. Mahal na mahal tayo ng Panginoon. Namatay si Jesus sa krus. And yes, it is true, mahal tayo ng Panginoon. Pero ang approach na lamang ng iba ay very romantic. Maraming mga pangangaral patungkol sa krus ni Kristo ay hina-highlight, binabaliktad, hina-highlight yung value ng tao. Sobrang importante daw natin, hindi kaya ng Diyos na mabuhay na wala tayo, kaya sinakripisyo niya si Kristo. Narinig ko ng sarili kong mga tainga kung paano sinabi ng isang kilalang pastor sa Amerika na mas mahal daw tayo ng Diyos kaysa sa kanyang bugtong na anak. Paano nang niya nasabing mas mahal tayo ng Diyos kaysa kanyang bugtong na anak? Kasi nagawa niyang isakripisyo si Jesus para sa atin. So mas mahalaga tayo. And that is wrong. Paano mas magiging mahalaga ang taong gawa sa putik kaysa sa Diyos na gumawa sa Kanya? So sana ho, para mas fully appreciated natin ang krus ni Kristo, tignan natin yung kautusan, ang demand ng kautusan, na tayo dapat ay maparusahan. Tignan natin yung puot ng Diyos, na dapat tayo ang dumanas. At yun ay nasolusyonan, yun ay nasatisfy sa krus ni Kristo. So paalala ho, tuwing tayo ay mangangaral, magbabahagi, magtuturo ng ginawa ni Jesus sa krus, exert natin yung effort na bigyang pansin, na i-mention man lang o ipaunawa, subukang ipaunawa ang katotohanan na yung kamatayan ni Jesus sa krus ay hindi lang basta on a whim. Ano yung on a whim? Para bang, sige, ito gawin natin. No. Dahil may demand ang kautusan. Dahil may puot ang Diyos sa kasalanan. At ang solusyon ay si Kristo, yung kamatayan niya sa krus ng Kalbaryo. Ang main issue ay hindi yung feeling ng guilt. Ang main issue ay hindi yung meron kang problema sa buhay o meron kang karamdaman. Ang main issue ay ito, tayo ay lumabag sa batas ng Panginoon, karapat-dapat parusahan, at ang Diyos ay may galit at may puot. Hindi baliwala sa Kanya ang kasalanan. Ulitin ko ho, hindi baliwala sa Diyos ang kasalanan. O wag nating isipin na ang Diyos ay parang minsan mga magulang natin na maaaring dahil sa kanilang pagmamahal o dahil sa kanilang kakapusan ay pinalulusot ang kasalanan natin. Yes, maaaring sa magulang mo makalusot ang kasalanan, maaaring baliwalain o magpikit mata na lamang, pero ang Diyos hindi maaari. Siya ay may galit sa kasalanan. So let me ask the question, ikaw na naririto,
Alam mong ikaw ay nagkasala at lahat ng kasalanan hindi lamang kasalanan sa tao o laban sa batas ng bansa, kundi ito'y kasalanan laban sa Panginoon, lumalang sa ating lahat. Know this, ang batas ng Diyos ay humihingi ng bayad at ang Diyos na yung pinagkasalaan ay may puot laban sa iyo. Anong solusyon? Salamat sa Diyos, merong isang tagapamagitan sa pagitan ng Diyos na banal at taong makasalanan. Walang iba kung hindi si Kristo Jesus. Last na talata na atin gusto kong tignan sa John 3 verse 36. Ito muli ay panawagan, lalo na sa mga hanggang ngayon ay hindi pa rin tunay na sumasampalataya kay Kristo. Binabaliwala mo pa rin ang kanyang kamatayan sa krus. Oo, maaaring meron kang knowledge. Oo, maaaring lumaki ka na naririnig na si Jesus ay namatay sa krus. Pero hindi mo pa totoong sinasampalatayan. O nawa ang katotohanan na ito, ang salita ng Diyos na ito ay tumawag sa iyong pansin. Ang sabi ng salita ng Diyos, ang sumasampalataya, he that believeth on the Son hath everlasting life. Ang sumasampalataya sa anak, sa kanya na namatay sa krus at muling nabuhay, ay may buhay na walang hanggan. Pero ang sabi ay ito, and he that believeth not the Son, siya na hindi sumasampalataya sa anak, siya na hindi sumasampalataya sa Ebanghelyo, shall not see life, but the wrath of God abideth in him. Kung hindi ka sasampalataya sa Kanya na tagapamagitan, sa Kanya na namatay sa krus para bayaran ang iyong mga kasalanan, mahugasan, at upang ang puot ng Diyos ay mapahupa, hindi ka sasampalataya kay Kristo, kaibigan, kahit magtago ka sa ilalim ng bundok, aabutin ka ng puot ng Diyos. Kahit lumapit ka pa sa 10 presidente, aabutin ka ng puot ng Diyos. Ang tanging magpapahupa, ang tanging magliligtas sa iyo sa galit ng Diyos dahil ikaw ay makasalanan, ay si Kristo. Ikaw ay magsisisi at sasampalataya kay Kristo. Salamat sa Diyos. We have a great high priest na nag-alay ng kanyang sarili para tayo ay maligtas. At hanggang ngayon namamagitan para sa atin, para tayo ay maaaring lumapit sa Ama. At hamon sa bawat Kristiyano, patuloy nating hugutin dito ang ating kalakasan. Hindi tayo makakalapit sa Ama dahil mas perpekto ka kahapon o dahil ang ganda ng performance mo kahapon. Ang tanging paglapit natin sa Ama ay sa pamamagitan niya na mamagitan para sa atin. Take this truth. Ito ang ating gawing tungtungan, lalo na tuwing tayo ay nananalangin. At makakaasa tayo, sabi ng salita ng Diyos, makakaasa tayong tumanggap ng tulong sa oras ng pangangailangan. Let's pray. Panginoong Diyos, salamat po sa mga katotohanan ito. Tulungan mo kami na lalo pang magkaroon ng appreciation, clarity sa mga katotohanan ito patungkol sa aming Panginoong Jesucristo. Tulungan mo kami na ibabad ang aming mga sarili sa katotohanan ito. Tulungan mo kami na pagbulay-bulayan, pagmuni-munihan. O huwag mo hayaan na ito lang ay lumagpas sa aming mga kaisipan at maya-maya ay kalimutan na lang. O tulungan mo kami na lalo pang lumalim sa pagkaunawa sa dakilang ginawa ng aming Panginoong Hesus. Inalay niya ang kanyang sarili para sa amin, upang ang iyong puot, O Diyos, na dapat ay sa amin, siya ang tumanggap. O lahat ng papuri,
lahat ng pasalamat at tunay ang aming buong buhay kay karapat dapat lamang ialay sa iyo, O Diyos, na sa amin nahabag at nagbigay ng iyong bugtong na anak. Salamat po na merong namamagitan para sa amin. Salamat po na kami ay katanggap-tanggap sa iyo dahil sa Kanya. Salamat po sa dakilang kaligtasan na ito. O Panginoon, salamat din po sa iyong mga anak, sa iyong mga mananampalataya na naririto ngayon sa bahay-sambahan. Lord, nawa, bigyan mo kami ng sweet time of fellowship, lalo't higit. Bigyan mo kami, Panginoon, ng puso na tunay na ninanasa na sambahin ka. Salamat po. Dalangin namin ito sa ngalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, tayo po ay dadako sa ating break time. Meron po tayong 15-minute break. At muli ho, meron tayong mga ilang refreshments dyan sa labas. And yes, masarap mag-fellowship pero i-maintain pa rin natin yung ating physical distancing. Kung sakali, hindi man tayo nagmimerienda o umiinom ng kape, maintain natin yung ating face mask para ho maiwasan ang anumang mga hindi kanais natin. So po, God bless po, break time po tayo.